Umabot sa akin ang impormasyon na yung video na piniplay kahapon sa Senado ay halos 2 taon na pala wala nang nakita ng ibang tao. Alam mo niyo po, sasabihin sa video, si Mayor may tinanggap na halaga 6.5 daw. Ang dali-dali magsabi ng ganong parada. Ngunit ang tanong ko po, ano ho bang ebidensya meron sila upang patunayan na talagang tumanggap si Mayor ng 6.5? Umabot sa akin ang impormasyon na yung video na piniplay kahapon sa Senado ay halos 2 taon na pala wala nang nakita ng ibang tao. Ibig sabihin, this is already a 2-year-old video. At ang aking pong gusto rin maintindihan ng bawat isa ay nandito po ako, hinaharap ko po ang isyu nito, kaya kong sagutin ang anuman katanungan. At ang pinakamahalaga sa lahat ay hindi na po ako maghihintay ng 2 taon pa para lamang aksyonan po ang isyong ito, sapagkat ngayon pa lang ay inibita ko na po ang mga nasa video na pumunta po rito at lahat sa atin ano ba talaga ang nangyari upang malaman natin ano ba ang katotohanan. Sapagkat unang-una, hindi naman pinangalanan sino ang nasa video. Hindi naman natin alam, totoo ba ang video na ito? Sino ba sila? Kailan ba ito nangyari? Ano bang ebidensya meron sila? At ako naman po, wala naman po akong anumang forum gaya ng privilege speech sa Senado na makapagsalita ng kanyan. Yung mga paratang na binabato po sa atin ay ating sinasagot sa ganitong paraan. Isa po sa gusto ko rin banggitin ay ang TUPAD program po ay sa ilalim ng DOLE. Yan po ay sa ilalim ng national government. Ibig sabihin, hindi po dumadaan sa San Juan ang pondo o ang sweldo na nakukuha nila. Ang aming tungkulin lamang ay maglista ng mga benepisyaryo, siguraduhin sila po ay kwalipikado at tulungan sila na magkaroon ng DOLE ID o TUPAD ID at eventually po ang kanilang mga accomplishment reports at DTRs ay isasubmit sa atin na siya naman pong isasubmit natin sa DOLE. Kapag makita po ng DOLE na maayos ang lahat ng papeles, tsaka lang sila magre-release ng pondo para dito. Hindi mo namin hawak ang pondo, pagkus yung mismong benepisyaryo po ang pupunta sa Palawan upang i-claim sa remittance center na ito ang sweldo sa pamamagitan ng mga codes na itetext sa kanila ng DOLE mismo. At sa loob po ng 4 na taon at kalahati na kami po ay nagpapatupad ng TUPAD program nung ako po yung mayor ng San Juan, kailanman ay wala naman pong sinabi ang DOLE sa amin na mayroong irregularity sa amin pong pagpapatupad ng TUPAD program. In fact, we just received the notice that we have funds again for 2024. Ano ang punto ko rito? Kung meron man irregularity sa TUPAD program, sa San Juan, dapat po sana ay pinatigil na ito ang DOLE o di kaya kami po ay sinabihan. Ngunit sa ngayon, wala naman kaming natatanggap na anumang notice o tungkol po ito. So, ako po ay handang sumagot sa inyong mga katanungan kung meron mga bagay na gusto niyo pong linawin. Mayor, ano na po ang directive ninyo? Meron na ba kayong investigation at least kahit 2 years? Ang basis lang naman natin ay yung video na yun. Aside from this video, aside from this privilege speech, wala naman pumunta sa atin upang mag-complain o umangal na nagkaroon ng anumang problema sa TUPAD. Kaya po, this is specific to the people in the video. Kasi yun naman po ang naging topic ng privilege speech kahapon. Kaya sa mga bahagi po ng video na yun, kung kayo po ay nanonood, nakikinig ngayon, inanyayahan ko kayo pumunta sa aking tanggapan, huwag kayong matatakot. Imbitahan ko po ang PNP, ang NBI, ang DOLE, ang DSWD na sumama sa inyong pagpunta rito upang kayo po ay mapalagay ng maayos at hindi magkalala. Sapagkat kung totoo ang inyong mga parata, gusto ko kong malaman ano ba nangyari, sino ba ang kasangkot dito. At mas mabuti ko kasi na talagang harapin natin to ng diretsahan. Kasi yung mga paratang po ay sa pamamagitan lamang ng mga video na hindi naman natin verified. Hindi naman po natin alam sino sila, anong pangalan nila, taga saan ba talaga sila, kailan ba nangyari. Wala pong details. In fact, yesterday I remember when the senator from San Juan asked the other senator from San Juan
kung identified niya nga sa video, ang sinagot nga niya ay hindi niya identified. Ibig sabihin, hindi niya pa pala verified o validated kung sino ang mga nasa video. So, kahit sila pala, hindi nila alam kung sino yung mga nasa video. Yun yung punto ko dyan. So, ako naman po ay I'm coming to you clean, in short. Nandito po ako, hinaharap kayo, mga kaibigan natin sa media, mag-isa lang po ako rito, wala naman ako sinamang kahit sino. Dahil alam ko po na masasagot natin ang mga maratang na yan. Mayor, sabi niyo naman na hindi dumadaan ang pondo ng tupad sa LGU sa inyo. Pero meron doon sa privilege speech part na ang sinasabi is meron daw benepisyo ang LGU ng San Juan for every barangay chairman, about 15,000 and 7,500 for each kagawad. Anong say po ninyo? Okay, when it comes to yung mga binabanggit ko na gano'n, iba-iba kasi nagiging beneficiaries po natin. And there are times when we ask our barangay officials to look for the beneficiaries. Ibig sabihin, hindi yun para sa kanila. Because the barangay captains are not qualified to be tupad beneficiaries. Ibig sabihin, we give them slots para sila ho maghanap ng mga beneficiaries within their barangays. What am I trying to say? Hindi ho lahat ng listahan ay galing kay mayor o kay congresswoman. We also give slots to the barangay officials para mabigyan din naman ng tulong yung mga constituents nila. So yun po yun, hindi ho yan slot nila. So hindi ko maintindihan yung sinasabing may 3 slots si Kapitan. These are slots that they are supposed to fill up by way of giving names of their constituents or anyone of their choice as long as qualified po. Tandaan nyo, meron naman pong qualifications ang DOLE kung sino ang pwedeng sumailalim sa tupad program. So Mayor, wala kayong ibinibigay na 15,000 for every chairman and 7,500 for every kagawad? Wala po. What we give them are slots for them to choose kung sino ho ang gusto nilang gawing beneficiaries. So, for instance, si Kapitan will list down names of beneficiaries from their barangay, si Kagawad, ganoon din po. At this is what we do also with the councilors para spread out yung mga beneficiaries. Kasi kung ang listahan ay mag-emanate lamang from the mayor's office or from the congresswoman's office, hindi siya masispread out. That is why we seek for the help of the barangay officials. Dahil iba't ibang barangay po sila, iba't iba yung mga areas nila within their barangay, mas spread out po yung beneficiary. Okay. May nabanggit ho yata na allegedly staff of a councilor, Councilor Artadi. Nakausap na ba ninyo si councilor? Yes, kausap ko siya kagabi at he assured me na wala pong irregularity sa implementation po ng tupad program. Kaya nga, ang tanong ko po, no, sino ho ba yung mga nasa video? Diba? Why don't they come forward? Ba't hindi ko sila pumunta rito para kung talaga bang mayroong nangyaring bigay ng pera o kickback, mapatunayan nila kung totoo nga. Kasi ang dali pong gumawa ng ganong storya. In fact, anyone can just make a video